Totoo po ba? Isa sa pwedeng maramdaman ng isang taong iniwan, galit o tampo. Isa sa pwedeng maramdaman ng isang taong nagpapalaki ngayong mag-isa sa kanyang anak, disappointment sa nang iwan sa kanya. Disconnection sa taong nang iwan sa kanya. Alam niyo po, minsan, hindi lang galit at tampo, minsan, hindi lang discouragement, minsan, disconnection. Bakit? Bakit ito yung gusto mo at yung nais mo na palalimin sa'yo, yung disconnection sa isang taong nang iwan sa'yo. Alam niyo po ba, sino naniniwala, sobrang hirap ihiwalay yung sakit ng kalooban sa taong nanakit sa'yo. Totoo po ba yan? Sino aminado? Sobrang sakit sa kalooban, yung ihiwalay sa kalooban yung taong sobrang nanakit sa'yo. Sobrang hirap ihiwalay yung sakit ng kalooban sa taong patuloy na nananakit sa'yo. Kasi nga ito ang totoo. Ang hirap sabihin sa puso mo na huwag ka nang masaktan habang yung nang iwan sa'yo, nagpapakasaya sa iba. Ang hirap sabihin sa puso mo na huwag ka nang masaktan habang yung nang iwan sa'yo, nagpapakasaya, nagpapakasarap sa piling ng iba. Ang hirap sabihin sa puso mo na huwag ka nang masaktan habang yung nang iwan sa'yo, abalang-abala sa ibang pamilya na supposed to be pamilya mo ang pinagkakaabalahan. That's why we want to disconnect completely sa isang taong nanakit sa atin. Kasi nga, habang may connection tayo, patuloy tayong nasasaktan. Whether you accept it or not, iyon yung reality. Habang nakakonect ka sa isang tao na nanakit sa'yo, hindi mo maiwasang masaktan. Hindi mo maiwasan na makaramdam ng hinanakit at galit. Alam niyo po, ikalawa, napakahirap ihiwalay ang sakit ng kalooban sa taong nanakit sa anak mo. Totoo po ba yan? Mas bearable pa pag ikaw ang sinaktan. Mas kakayaanin mo pa pag ikaw yung sinaktan. Pero pansinin nyo, iba ang sakit pag ang nakikita mong nasasaktan, yung anak mo. Kakayanin pa ng isang magulang yung sakit na iniwan siya, pero kapag kayong anak na niya ang nakikita niyang nasasaktan dahil iniwan ng magulang, ng tatay o ng nanay, mas masakit yon sa isang tao. Alam niyo po, minsan, hindi lang yung ating sariling kalooban ang nasasaktan, mas nasasaktan tayo para sa ating mga sarili. Kasi nga, alam niyo po, pag tayo yung binaliwala, minsan okay lang sa atin yon. Pero, pag kayong anak natin ang nababaliwala, mas nasasaktan tayo ng gusto. Kasi nga, nature na yun ng isang magulang, mas nasasaktan para sa kanyang anak. Mas nag-aalala para sa kanyang anak. At mas nag-iintindi para sa kanyang anak. Sa aminin mo man at sa hindi, kung ikaw nasaktan, mas matindi ang sakit na nararamdaman mo para sa anak mo. And another thing, pwede ka rin namang patatagin ng pagiging single parent mo. Alam niyo po, hindi lang naman puro negatibo ang pwede mong maranasan o maramdaman dahil may nang iwan sa'yo. Pwede ka rin makaramdam ng positibong bagay dahil may nang iwan sa'yo. Alam niyo po, at kung may isang positibo na pwedeng dalhin sa'yo ng pagiging single parent mo, yung mas tumatag ka sa buhay. Alam niyo po, hindi lahat ng karanasan ng pagiging single parent masakit.
Yung iba, nung iwan, mas tumapang pa. Totoo po ba yan? May mga tao na nung naging single parent sila, mas tumapang sila doon sa pagharap sa buhay. May mga tao na kung kailan sila iniwang mag-isa sa pagpapalaki, pagpapaaral, pag-iintindi sa kanilang anak, doon pa sila mas tumatag sa buhay. Alam niyo po, sometimes, may mga bagay na hinayaan talaga ang Panginoon na napakasakit para sa atin para lumabas yung tatag mo. Para lumabas yung tapang mo. Sometimes, kailangan ka pang maiwang mag-isa na magpalaki sa iyong anak para lumabas yung tatag mo sa buhay. Sometimes, kailangan ka pang maiwang mag-isa para sa pagdidisiplina sa iyong mga anak, sa pag-iintindi sa iyong mga anak. And sometimes, hinayaan talaga ng Diyos na maiwang kang mag-isa na nagpapaaral sa iyong mga anak para lumabas ang tatag mo sa buhay. Ang tanong, madali ba siya? But again, hindi siya madali. Pero pinalabas niya yung totoong tapang mo. Pinalabas niya yung totoong ikaw. Pinalabas niya yung totoong tatag mo sa buhay. So, sometimes, akala natin puro negatibo lang ang dala ng pagiging single parent sa atin. Meron din palang positibong dala ang pagiging isang single parent sa atin. Kasi nga, pansinin nyo, minsan, sa pag-iisa mo pa napatunayan ang kaya mong gawin eh. Minsan, kailangan pa na maging single parent ka para mapatunayan yung kaya mong gawin para sa anak mo. Yung kaya mong gawin yung kaya mong isakripisyo para sa mga anak mo at yung kaya mong tiisin para sa mga anak mo. Again, madali ba siya? Hindi. Pero dahil doon, lumalabas yung totoong ikaw, yung totoong tapang mo, yung totoong tatag mo. Ikalawa, minsan, sa pag-iisa mo pa, natagpuan ang totoong kapayapaan mo. Alam niyo po, isa to sa masakit na realidad sa relasyon. Kung kailan iniwang ka, doon ka nagkaroon ng kapayapaan. Isa sa masakit na realidad sa relasyon, minsan, kailangan mo pang humingi ng space para sa kapayapaan mo. At yung isa sa masakit na realidad sa relasyon, minsan, kailangan mo pang humingi ng kalayaan para sa kapayapaan mo. At nakita ko po, isa sa mga pinakamasakit na karanasan sa isang asawang babae, iwan ng lalaking minamahal niya. Isa sa mga pinakamasakit na karanasan ng asawang lalaki, iwan ng babaeng minamahal niya. At isa sa mga pinakamasakit na karanasan sa isang anak, iwan ng isa sa mga magulang niya. Lagi itong nag-iiwan ng masakit na alaala, masakit na karanasan. Lagi itong nag-iiwan ng masakit na katotohanan na may isang taong minahal ka, pero hindi ka minahal. At sa lahat ng sugat na dala ng pagiging single parent, ang pagmamahal na hindi nasuklian, ang pinakamalalim na sugat na nililikha sa isang tao. Ba't ganun pa man, sino po naniniwala, kahit ang lalim ng sugat na iniiwan sa isang tao ng pagiging single parent, sino po naniniwala, merong espesyal na puwang sa puso ng Diyos ang isang single parent?